Hello mga bata! Ako nga pala si Teacher Tracy. Ngayon ay may ibabahagi akong kwento sa inyo. Pero bago natin simulan ang kwento, may itatanong muna ako sa inyo. Naliligo ba kayo araw-araw? Bakit mahalaga ang paglilinis ng ating katawan? Ang ating kwento ay tungkol sa isang batang ayaw maligo. Tara na at makinig sa aking kwento. Ang batang ayaw maligo. Kwento ni Beng Alba. Guhit ni Marcos Nada. Si Popong ang batang ayaw maligo. Masayang-masaya siya kapag nakakataka siya sa kuskus ng labakara, dulas ng sabon, at higit sa lahat, sa lamig ng tubig. Popong! Maligo ka na! Naghihintay na ang tubig mo sa banyo! Sasabihin ng nanay niya. Tuwing maririnig ni Popong ang salitang ligo, para itong binubuhusan ng isang balde ng malamig na tubig. Kung ano-anong dahilan ang ibinibigay ni Popong para makaiwas sa pagligo. Nay, parang may sakit po ata ako. Nay, tatapusin ko lang po itong paboritong palabas ko. O di kaya'y itatago niya ang sabon at sasabihing, Nay, wala na pong sabon. Minsan ay umalis sa mga magulang ni Popong para tumulong sa 3 araw na medical outreach sa kabilang bayan. Iniwan nila si Popong sa kanyang lola. Laking tuwa naman ni Popong. Apo, naligo ka na ba? Tanong ni Lola Erlinda. Opo, Lola. Sagot naman ni Popong. Tingnan niyo po, basa pa nga po ang buhok ko. At bagong palit pa ang sando ko. Pero ang totoo'y binasa lang niya ang kanyang buhok at pinalitan lang niya ang kanyang sando. Aba, oo nga. Pero, ano ba yung naaamoy ko na parang amoy araw? Tanong ni Lola Erlinda. Si Blackie po yun, Lola. At itinuro ni Popong ang alagang aso. Sa unang araw na wala ang mga magulang niya, libreng-libre si Popong. Wala siyang ginawa kundi maglaro sa bahay. Inilampaso niya ang katawan sa sahig. Isiniksik ang sarili sa ilalim ng kama. Yippee! Walang pasok! Wala nga din si nanay at si tatay. At syempre, walang ligo. Sa pangalawang araw, sa bakuran naman naglaro si Popong. Umakyat siya sa puno ng bayabas at hinabol ang mga alagang pato. Yippee! Walang pasok! Wala si nanay at tatay. At syempre, walang ligo. Sa pangalawang araw, sa bakuran naman naglaro si Popong. Umakyat siya sa puno ng bayabas at hinabol ang mga alagang pato. Yippee! Walang pasok! Wala si nanay at tatay. At syempre, walang ligo. Dumating ang ikatlong araw, wala pa rin ang nanay at tatay ni Popong. At 3 araw na rin siyang hindi naliligo. Nanlilimahid na siya sa dumi. Magulong-magulo ang buhok. Nanlalagkit ang katawan at ubod ng sama ang amoy. Apo, gumising ka na. Abay, mahuhuli ka na sa klase. Sigaw ni Lola Erlinda. Bumangon si Popong at dali-daling isinuot ang kanyang uniforme. Hindi na siya nakapagsuklay. Hindi na rin siya nakapagsipilyo ng ngipin. Aba, Apo, bakit parang hindi ka ata naligo? Ang dungis ng mukha mo. Lola, pag uwi na lang ako maliligo. Tanghali na kasi ako nagising eh.
Masayang pumasok sa eskwela si Popong dahil muli niyang makakasama ang kanyang mga kaibigan. Maglalaro sila ng holen at patintero. Ngunit, habang nagpapatintero ay hindi mapakali si Popong. Kamot sa ulo, kamot sa braso, kamot sa binti, kamot sa pisngi, kamot sa tiyan, kamot sa puwet. Kaya naman... Popo, hindi mo nataya si TJ. Popong, hindi mo nataya si Tintin. Kamot ka kasi ng kamot eh. Siguro, hindi ka naligo, no? Pagkatapos magpatintero ng 3 beses, hindi na isinali si Popong ng mga kaibigan niya. Naiwang nag-iisa si Popong. Malungkot niyang pinanood ang mga kalaro mula sa malayo. Bakit kaya ayaw nila akong makasama? Malungkot na malungkot si Popong. Marami nga siyang pagkain para sa merienda, wala naman siyang kasalo. Gusto nga niyang makipagtakbuhan, wala naman siyang kalaro. Muli niyang nilapitan ang mga kalaro. Pwede ba ako sumali ulit sa inyo? Pwede, Popong. Pero, kung nakaligo ka na. Sigaw ng mga kalaro niya, sabay nagtawanan. Tiningnan ng maigi ni Popong ang kanyang mga kaklase. Napansin niya na ibang-iba nga ang itsura nila sa kanya. Maayos ang kanilang buhok, malilinis ang kanilang mga mukha, at mapuputi ang mga ngipin. Samantala, siya na may ubod ng gusgusin at kamot ng kamot. Dali-daling umuwi si Popong. Agad niyang hinanap ang pinakamabangong sabon, pinakamalaking labakara, at nagsimulang magkuskus. Kuskus dito, kuskus doon. 1, 2, 3 buhos ng tubig. Kuskus dito, kuskus doon. 1, 2, 3 buhos ng tubig. Sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman ni Popong na masarap palang maligo. Masarap pala ang pakiramdam ng katawan kapag nililinis ng sabon at hinuhugasan ng tubig. Ni hindi niya napansin na malamig pala ang tubig. Pagkalabas ng banyo, may isang sorpresa na naghihintay kay Popong. Wow! Ang bango-bango naman ng anak ko! Sigaw ng kanyang tatay. Nay! Tay! Bumalik na kayo! Bulalas ni Popong. Hinagkan niya silang dalawa. Oo anak, sa katunayan, nag-alala kami sa'yo habang nasa kabilang bayan kami. Sagot ni nanay. Maraming bata kasi doon na kung hindi may bungang araw ay may galis aso naman. Dagdag ni nanay. Nagkasugat-sugat na nga ang balat nila dahil siguro kamot sila ng kamot. Talaga po? Pwede po bang mangyari sa akin yon, Nay? Tay? Oo anak, pero maiiwasan naman ito kung laging malinis ang katawan mo. Sagot ni tatay. Napaisip si Popong sa sinabi ng nanay at tatay niya. Naalala niya na muntik na rin siyang magkasugat-sugat ang balat niya dahil sa kanyang pagkakamot. Tiningnan ni Popong ang kanyang mga magulang. Nay, Tay, sorry po. Kasi po, mula nang umalis kayo, ay ngayon lang ulit ako naligo. Nagsisinungaling po ako kay Lola tuwing tinatanong niya ako kung naligo na ako. Pero mula ngayon, susundin ko na po ang lahat ng mga sinasabi nyo. At kahit na si Lola lang po ang kasama ko, maliligo pa rin ako. Matapos mangako ni Popong, ay bigla itong napaisip. Si Blackie kaya?